Pag-usapan pa natin ang mga pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, simulan natin dyan sa West Philippine Sea. Nauunawaan naman natin na ayaw ng gulo ng ating Pangulo. No? Pero may naibigay ba siyang criteria o batayan kung kailan posible na niyang i-consider na i-level up ang ating seguridad dyan sa West Philippine Sea? Paps, malinaw kasi simula pa lang ng administrasyon ni PBBM na ang polisiya talaga natin, diplomatic at saka transparent. Okay. Diplomatic in a way na ito nga, kada may mangyayari naman, sunod-sunod naman din yung paghahain natin ng mga diplomatic protest. Ipinapatawag naman natin yung ambassador ng China para kausapin at pagpaliwanagin. And transparent in a way na ito, inilalabas ng Philippine Navy, ng Coast Guard yung nangyayari. Kumbaga, mas maingay na tayo, hindi na katulad before na hindi nalalaman ng publiko na ganito yung nangyayaring pangaharas, na may ganitong panggigipit. So iyon yung malinaw sa policy ng Administrasyong Marcos. And kagaya nga ng nasabi ng Pangulo, wala siyang nakikitang pangangailangan to send warships sa ngayon dahil again, wala naman daw gera, hindi naman daw tayo at war with China. Julie, pagdating naman kay Mary Jane Veloso, ano pa kaya ang sinesettle ng Indonesian government sa kanyang kaso? Paps, kanina nga, tumanggi na nga si PBBM na magsalita, kagaya nga nung nabanggit kanina kasi nga hiniling na ng Indonesian government. Pero ang huling anunsyo kasi nila, may mga pinaplansya pa na ilang bagay. Siyempre una, yung usapin nga nung nasa death row kasi si Mary Jane and walang death penalty dito sa Pilipinas. So possibly ilan pa yan sa mga inaayos. And of course, yung transfer niya, yung safety ni Mary Jane. And dito sa Pilipinas, ang sinasabi nga ng DOJ, possible baka dyan sa, dito sa Mandaluyong, i-diretso or ipiit si Veloso. Pero again, yung usapin pa ng clemency, lumulutang pa rin. Julie, sumulat na ang mga magulang ni Veloso kay PBBM para siya ay bigyan ng clemency oras na makabalik siya ng Pilipinas. Base sa iyong obserbasyon o sa mga pahayag ng Pangulo, may posibilidad bang pagbigyan niya ito? Previously na itanong na din ito, Pops J, ang sagot ni PBBM parang kumbaga, let's cross the bridge when we get there. Pag-usapan natin kapag naibalik na si Mary Jane dito sa Pilipinas. Kasi ngayon daw, ang pangunahing tuon muna ng gobyerno, mapauwi muna siya dito sa Pilipinas, maplansya muna at ma-transfer yung jurisdiction ng kaso niya. Okay, Julie, isa pang issue, hindi naman na sumipot si Vice President Sara Duterte sa pagpapatawag ng NBI sa kanya tukol sa kanyang pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. May reaksyon ba dito ang ating Pangulo? Sa ngayon, Paps, hindi pa naglalabas ng any statement ang palasyo o si PBBM. Actually, yung huling beses nga na naglabas siya ng statement was yung sinabi niya na hindi niya hahayaan na masadlak daw sa putik ng politika itong ating bansa at tuloy pa rin sila sa pagtatrabaho. And iyon nga, yung ini-encourage na wag nang ituloy yung impeachment complaint. Iyon pa yung mga huling statement niya. Wala pang lumulutang na panibagong statement from him. At yung statement nga ni VP Sara, hindi raw siya makakakuha ng patas na investigasyon dito sa NBI. Siguro yan yung isa sa mga abangan din natin na sagot ng Malacanang. Isingit na rin natin, Julie, lusot na sa BICAM ng Senado at Kamara ang 6 trillion peso national budget para sa taong 2025. Mahigit 6 na trilyon. Nagsabi na ba ang Pangulo kung pipirmahan na rin niya ito, lalo't mukhang before Christmas break ay talagang makakarating na ito sa palasyo? Last year, Pops, kung maalala mo, bago magpasko rin na pirmahan itong pambansang pondo natin. Ang sabi ng PCO kanina, December 20 around 9 a.m. Yun yung tentative na schedule kung kailan nga pipirmahan ng Pangulo yung 2025 national budget. So abangan natin, Pops, kung masusunod itong tentative date o mauurong or mauurong or mapapaaga. So depende yan sa Pangulo at sa Palasyo. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.